Matapos pangalanan kahapon ng palasyo ang 2 sa 3 miyembro ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ni Pangulong Bongbong Marcos, agad na ring sisimulan ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. The Commission will begin its work immediately. Ang pinaka-timeline dito ay mas maagaran o mas mabilis ang pagtatrabaho. Kailan nga? Kailan? Ito naman si Claire, parang baliw na naman kasi. Magbigay kayong timeline yung bukas sa Makalawa. Hindi yung agaran. Kailan yung agaran? Baka sa 2028 pa yan. At mas mainam po matapos po ito sa loob lamang ng ilang buwan. O, loob ng ilang buwan. Utangin ng babae na ito. Nakabobo. Target natin, magsimula to ngayong linggo. So, September 14 ngayon. So, September 17, magsimula yan. Tapos gusto natin matapos yan before Christmas. O kung pwede mas maaga, October matapos na yan, makulong na mga putang ina niyan. Ganun, hindi yung putya sa lalong madaling panahon tapos sa mga susunod, sa mga ilang buwan. Inang klaseng gobyerno ito, walang patutunguhan. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag, Marcos Bangag, Oy. Bangag. Maulan na hapon, gabi, tanghali sa inyong lahat. Maulang linggo. Kamusta naman ang buhay-buhay? Ito na naman po ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, si Boss D. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balumbalunan ng lahat ng mga kawatan sa pamahalaan, lahat ng mga salot, lahat ng mga switik, lahat ng mga magnanakaw, lahat ng mga sindikato, mga demonyo, Santanas, Judas, Barabas. Ayan, unang-una sa lahat, maraming salamat po, Banateros, sa inyong pagtangkilik sa ating mga content. Ayan, maraming salamat sa inyong pagla-like, pag-share, pero marami pa rin po tayong mga marami pa rin po tayong mga nakikita, mga bossing na mga nanonood sa ating video nanonood sa ating video na hindi pa po nakasubscribe. Yan kaya mag-subscribe na po mga bossing sa ating channel, mag-like, mag-share at syempre mag-hit ng notification bell. Ayan. So eto na naman. Syempre, yan. Syempre may mga malupit tayong pag-uusapan ngayon. Araw na ito mga bossing. Nako po, may katapat na si Inday Sara sa darating na eleksyon. Mamaya papakita ko sa inyo kung sino yung kanyang bagong katapat. Pero ayun nga. Syempre, linggo ngayon. Lahat ba kayo ay nakapag-enjoy ngayong araw na ito? Lahat ba kayo ay nakapag-relax? Ginawa ng Panginoon na umuulan ngayon para kayo ay magstay sa inyong mga bahay. Hindi na kayo magpunta sa mall para hindi kayo gumastos. At mag-spend ng panahon with your loved ones. Ayan, mas matipid dyan. Dyan lang kayo sa bahay, wag na kayong malikot. Ayun na nga. Abay, simulan na natin ang ating kwentuhan para mahaba-haba ang ating mapag-usapan. Ayun na nga mga bossing. Puro ka na naman, ayun na nga eh. Nako, meron tayong bago, kakapasok lang na balita. Si Inday Sara, meron ng malupit na makakatapat sa kanyang. May malupit na siyang katapat sa eleksyon. Palakpakan.
Oh, alam nyo ba kung sino yung makakatapat ni VP Sara sa darating na eleksyon? Bilisan na natin para makabaano tayo agad. Marami tayong mapag-usapan. Ayan, Vice Ganda versus VP Sara sa 2028. Ayan, ano ba masasabi nyo dito sa ano na ito, sa labanang ito? Kasi yung mga dilawang tae, di na nila alam kung sino talaga ang kanilang patatakbuhin sa 2028. Oo, nandiyan si Romualdez, nandiyan si Risa Ontiveros, nandiyan si Leni Robredo. Tapos gusto pa nilang babaan yung edad ng mga tatakbo sa Senado, sa Vice President, tsaka Presidente para makapasok si Vico Soto. Tapos may panglima. Oh, may panglima silang panlaban, si Vice Ganda. Ha? Ha? Nagulat ka rin? Nagulat ka? Ako rin nagulat eh. Oh, baka ang Vice President nito, si Aura Borgela. Tawan-tawa ako. Oo. Paano kaya yan? Kung si Vice Ganda yung magiging presidente, halimbawa, talunin niya si Inday Sara, no? Paano? Ang gagawin ni sino ng First Lady? Si Ion, yung shota niya. Yun ba ang magiging First Lady niya? Ikaw na naman, Boss Dada, inaaway mo na ng mga bakla. Hindi lahat ng bakla. Oo, yung mga baklang kupal lang ang inaaway natin. Yung mga kupal. Yun lang. Pero yung mga iba, matitinuman yan. Marami naman mga guding. Sabi nga, may mga guding, may mga bading. So binibuild up nila ito. Ano ba talaga? Make up your mind. Sino ba talaga ang gusto nyong Sino ba talaga ang gusto nyong palabanin sa 2028? Diyos ko naman, may Romualdez, merong Ontiveros, may Delima tuloy. Merong si Leni Robredo, merong Vico Soto, ngayon Vice Ganda. Tangina niyan, pagka naglaban-laban kayo 5, mauubos ang boto nyo, mapupunta kay Inday lahat yan. Hindi ba may lumabas na survey kamakailan lang na si VP Sara daw bumaba yung kanyang trust rating. Tapos si Martin Romualdez tumaas daw yung trust rating. Sige nga, mag-election nga tayo ngayon. Sige nga, snap election nga. Sabihan mo nga yung pinsa mo, Romualdez, total naman tumaas naman pala yung mo. Baka tumaas yung yung rating mo sa impyerno. Yung rating mo sa impyerno dati mababa, mataas na. Baka ang palitan mo hindi yung presidente ng Pilipinas, baka yung presidente ng impyerno. Tumaas na daw yung kanyang trust rating. At sinasabi pa nung isang bugok na congressman dyan sa Mindanao na tumaas din daw. Tinatanggap na daw paunti-unti itong si Romualdez dyan sa Mindanao. Diyos ko, ginulo nyo nga yung BARM, di ba? Ginulo nga nilang damay yung BARM. Tapos sasabihin mo, tumataas ang rating ng mga lahi yung mga kawatan dyan sa Mindanao. Unless, tanga-tanga talaga Mindanao. Which is, naniniwala ko hindi. Yung mga moro natin ng mga kababayan, yung mga kababayan natin mga taga Mindanao, sigurado ako na galit dito sa mga putang ina nito. Bakit ko sasabihin? Imaginein mo. Diyan sa Mindanao, lahat ng proyekto ni Pangulong Duterte dyan, pinatigil nila. Tapos tataas ang rating ni Romualdez diyan sa diyan sa Mindanao. Putang ina, sino lokohin yung mga lelang nyo? Mga ulul. Ito nga, pakinggan nga natin itong itong balita na to. Diyos ko po. Sige, pasok. Tapat ang Vice Ganda at Vice President Sara sa 2028. Parehas Vice. Vice President Sara versus Vice Ganda. Ano kaya magiging plataforma nito ni Vice Ganda? Gawin bakla lahat ng Pilipino, gano'n. O kaya illegalize ang illegalize ang pagtsupa kahit wala pang 15 at katapusan. Inang bibig mo talaga, Boss Dada. Hindi nga, anong gagawin nito? Ulul na ito. Hindi ba, anong pwedeng advokasya nito?
O, tsaka mamimigay. Ito, kung si Bongbong merong 20 pesos na kilo ng bigas, baka mamigay ng makeup to at tsaka ng wig. Bagay, kung mamimigay ng piluka to, hihingi kami ni Banat Bay. Parehas kami walang buhok eh. Oh, hindi ba? Nakikita nyo ba ito? Nakikita nyo bang may ginagawa to sa sa komunidad? Bukod sa gawing bakla lahat ng mga kabataan nito. Hindi, I mean, nagtatanong lang ako ano ba sa mga nakakakilala dito kay kay Vice Ganda. Oh, ano bang mga nagawa na nito sa Pilipinas? Ano na bang mga alam ko malaki yung buwis na binabayaran, hindi ka magbayad ng buwis, ang laki-laki ng kinikita mo. O wag mong ipamukha sa amin yung buwis. Kung ayaw mo magbayad ng buwis, putang ina, wag ka magtrabaho. Ganun lang yun. Wag mo ipagmalaki yung binabayad mong buwis dahil kumikita ka naman na malaki. O saka mo kung ayaw mo magbayad ng buwis, o di wag ka na magtrabaho, wag ka mag-artista, ganyan. O doon ka lang sa bahay. 'Di ba? Nagpapayaman kayo tapos pinamumukha niyo yung buwis na binabayad niyo. O kung ayaw niyo magbayad ng buwis, pwede naman eh. O kaya makukulong kayo. O ano nga, yung mga nakakaalam, baka meron to mga outreach program, ganyan, may naitulong na. Baka namimigay ito ng libreng gamot sa tulo. O kaya kung ano man mga ginawa nito, ilagay nyo dyan sa comment section. Baka hindi ko lang alam ha. Oo, pero kung may mabuti naman siya nagagawa, bakit hindi? Pero ewan kung presidente ng Pilipinas? Tangina niyan, Diyos mio. Gagawin nito, putsang ina. Baka lahat ng pogi sa gobyerno, puta syutain nito. O sige, diretso. Yan daw ang solusyon para maharang si VP Duterte sa pag-upo sa Malacanang Palace. Si Vice Ganda raw ang pwedeng pangharang kay VP Sara. Paano? O paano mo harangin? Gate ka ba? Bakod ka ba? Paano mo maharangin si Inday Sara, anak ng tinapay naman, Idol na idol mo kayong tatay niya, in-interview mo pa, laki-laki ng kinita mo ron. Tas ngayon naman si Inday, okay lang naman. Lahat naman pwedeng tumakbo, simple nga lang. Yun nga ang maganda dito sa Pilipinas kasi kahit sino pwedeng tumakbo, kahit taong grasa. Kailangan lang nakakabasa ka at saka nakakasulat. Hindi importante may pinag-aralan ka. Wala, si Bongbong nga, wala man pinag-aralan yan eh. Ito, gumraduate man yata to sa FEU. Lahat nga ng mga basketball player do sa FEU, ewan ko eh. Pinag-jujowa yata nito. Pero gagawin nito. Sige, pangharang kay VP Sara. Ewan ko, flood control project yata to eh. Si Vice Ganda. Ayon sa award-winning director na si Love Diaz, kailangan award-winning director, Love Diaz. Puta, hindi ko nga kilala yung ulol na yan. Ano kung ginawang pelikula ng taratado niyan? Tangina niya na lahat kayo may kandidatong sarili-sarili ha. Hindi nito alam kung magbabarong yan. Kung magbabarong yan o maggagaon yan pagka inaugurasyon. Maganda, tamang-tama rin para talaga yung Pilipinas dire-diretso na pagbagsak. Tingnan, iboto nyo, putang ina nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Pero maganda, sige subukan mo, tumakbo. Total kapal ng mukha lang naman ang kailangan ng mga politiko para sa posisyon. pop culture ang titibag sa Vice Presidente. Para sa film critic, si Vice Ganda ang dapat itapat dahil siya ang icon ng pop culture. Suggestion pa ng batikang direktor, kailangan katandem ni Vice sina Senator Risa Hontiveros. Ginang-ina, ganda niyan. Vice Ganda at saka si Risa. Total naman si Risa maganda rin paminsan eh. Tanggi ng buhay ito. Tinong gusto nyo gawin sa Pilipinas, tragis kayo. Pati si Vice Ganda, papatakbuhin nyo na. Baka magkaroon ng maraming kabayo dyan sa, sa Malacanang. Dahil pa naman damo-damo dyan. Ay, matapos si Bongbong, gusto nyo naman ilagay si Vice Ganda. Putang ina, gusto nyo talaga maging buyoyong yung Pilipinas, ha? Congressman Chel Jokno at Mayor Leni Robredo. Ay, putya, antindi, ha? So, antindi kasi ilalagay daw sa ticket niya si Vice, si Risa, si Leni, si Jokno. Puta, 4 sila. Ano yan? Tangina nyo, 4 kayong presidente. Gago, gusto rin tumakbo ng mga pinklawan si Leni Robredo kasi gusto nilang maging ilaw daw si Leni. Ewan ko, glow in the dark yata yung babae na yan eh. Ilaw daw siya, ang nagsisilbing ilaw daw sa dilim.
Tangina, ano, kakandila. Hayop na yan. Oh, ito naman si Chel Jokno. Anong papel ni Chel Jokno? Hindi nga nanalo senador yan. Putang ina, party list nga lang tinakbo niyan kaya nanalo yan eh. Paano, saan mo ilalagay yan si Chel Jokno? Sa gilid ng bakuran, ganon. Tsaka si Risa Ontiveros, may plano din maging presidente yan. Anong pinagsasasabi nitong direktor na to? Sabog ka ba? Anak ng tinapay itong direktor na to, hindi pa yata kumakain eh. Ang goal lang naman daw ay kailangan manalo ang komedyante at mag-resign din agad. Hugot pa ni Direk. Putang galing ng style niya. So ang iba vice president niya, si Leni Robredo o kaya si Risa Ontiveros, kasi pag nanalo siya, kasi nga sobrang dami daw ng fans ni Vice Ganda. Mananalo siya. Pag nanalo siya, magre-resign daw siya para sinabi mong walang pag-asa si Risa. Para sinabi mong walang pag-asa si Lenlen. Luka-luka ka. So para sinasabi niya, mananalo lang siya tapos magre-resign siya. Ulul. Tangin na, sino tarantadong mananalo tapos magre-resign? Putang ina, yung mga patay gutom sa pera yung mga yan. Putang ina, style nito. Ang bububuri na itong mga direktor na to. No? Paano ano bang pelikulang ginawa niyan? Walang dialogue. Anak ng tokwa, oh. Kailangan ng mapalitan ang mga Duterte na master daw sa myth-making. Okay. Palitan na daw mga Duterte. So, willing na si Direk mag-settle kay Vice Ganda na walang advokasya para lang mapalitan ng mga Duterte. Palakpakan. Ang galing-galing nyo. Sobrang galing talaga ng mga kritiko ng mga Duterte. Kahit aso iboboto nila, wag nang manalo si Inday. Tangina niya. Nakala ko ba lumalakas na kayo ngayon? Bakit may mga ganyan na naman? Ito pa isang karimarimarim na nangyari sa bayang Pilipinas. Putang ina yan. Si Gabriela Women's Party List, si Sara Ilago. Nasa Amerika na yan Sara Ilago, nanalo na. Congresswoman na naman siya. Putang ina niya. Tingnan ninyo di ba? Noon nakaraan, sinabi ko sa inyo na parang meron na yatang bagong pumalit kay Joma Sison. Hindi ba? Nasagot nyo ba kung sino yung pumalit kay Joma Sison? Kasi namatay na si Joma Sison pero in-expect natin pag namatay si Joma Sison, hihina na itong mga itong mga makakaliwa. Oo, akala ko din nung namatay si Joma. Oo. Akala ko hihina na, pero mas lumakas pa sila. Bakit? Kasi balita ko may bago na nga daw. May bago ng emisaryo, may bago ng nakahawak noong scepter ni Satanas. Ni Satanas na si Joma Sison. May bago na silang leader, mga bossing. Nakikita nyo naman siguro nangyayari ngayon, di ba? Nakita nyo yung mga rally ng makakaliwan, dami-dami na naman nila. Nung panahon ni Pangulong Duterte, naubos yan sila. Na-promote na nga yata si Renato Hindi ko na nakikita si Renatong nagsisisigaw sa kalsada. Oo, hindi ko na siya nakikita nagsisisigaw. Na-promote na yata. Oo, manager na yata siya. Kasi dati sigaw-sigaw siya. Ngayon wala na, hindi mo na matagpuan. Ang dami mga kabataan ngayon, mga makakaliwa. Ang dami nung nakaraan na sila, nag-rally-rally. Buhay na naman sila. Samantalang namatay leader nila. Ibig sabihin, may bago silang leader. Tingnan mo. Mantakin nyo, na binoto ng 2 milyong mahigit. 2 milyon kalahating Pilipino etong Duterte Youth. Pinalitan lang ng COMELEC. Sino ipinalit? Gabriela Women's Party List. Bakit? Bakit sila ang pinalit? Pwede namang iba. Hindi ba? Ano ba to? Pinili nyo? O dahil Ano to? Paano nangyari to? So ngayon, ang dami-dami na naman nila. Oo, 3 seat ang 3 seat ang kabataan. Tapos yung ano ba yung isa? Hindi, sino ba yung nag-number 1? Yung puta sila Chel Jokno. Sila Chel Jokno. Tapos kabataan. Di ba? Ang dami na naman nilang naubos na nga yung mga komunista nung panahon ni Duterte. Pucha, nakabalik na naman sila sa Kongreso. Walang due naman talaga, Hindi ko alam kung ano na mangyayari sa Pilipinas pagka ganito. Ano ba to, Garcia? Tangina ka, sa impyerno ka talaga mapupuntang, hayop ka. Hindi pa ba darating yung karma, Lord? Wala pa ba yung karma ni Garcia? Timawa naman,
Tangin na sinisira nila ang Pilipinas, Panginoon. Baka naman pwede ngayon din. Paratingin mo na yung angel of death mo dito sa Pilipinas. Para ubusin na lahat ng mga demonyo rito. Diyos ko naman. Sige nga, ano bang nangyari dito? Kinumpirma ng Commission on Elections na muling magbabalik sa Kamara ang Gabriela Women's Party List. May Agenda Weekend Report si Joash Malimban. Tuloy ang laban ng Gabriela kasama ng mga kababayan natin sa pagsusulong ng tunay na pagbabago at paruan. Ulol! Tangina mo, tagal-tagal mo nga sa Kongreso. Wala nga kayong pagbabagong naisulong, mga gago kayo. Rally nga kayo ng rally. Hanggang ngayon, nagra-rally pa rin kayo. Wala naman kayong wala naman kayong nahita. Walang hiya kayo. Ang gusto lang mangyari nito mga kupal na ito, maging sila ang maging leader sa Pilipinas. Sila ang mga palitan nila ang gobyerno sa Pilipinas. Yun, hindi hihintong mga hayop na itong hindi sila ang nagpapatakbo ng bayan. Pero sa bagay, ngayon parang silang din nagpapatakbo ng bayan. Kasama yung kanilang bagong leader, the new supreme leader of NPA. Sino? Bahala kayo, ilagay nyo sa comment section. Di ba mga NPA itong mga to? Sila Sara Ilago, mga di umano, recruiter daw ito. Sabi nung mga, ano nang nangyari doon sa hearing ni Bato tungkol doon sa mga recruiter na mga congressman. Hindi na congressman si sino ba yun, yung bakla? Si TikTok. Bakit hindi pa nyo ipakulong ang hayop na yan? Ipoproklama na ng Commission on Elections si Gabriela Women's Party List First Nominee Sara Ilago bilang 64th winning party list representative. Sa isang panayam ngayong araw, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na kasunod ito ng compliance ng poll body sa constitutional requirement na dapat ay 20% ng bumubuo sa House of Representatives ay galing sa mga party list. Ayon daw kasi sa kanilang computation, ang 63 party list seats na iprinoklama noong 2025 elections ay 19.8% lamang ng Kamara. Ani Garcia, kahit nalalabas na 20.4% na ang magiging composition sa 64 seats, mas okay raw na sobra kaysa kulang para mapunan ang requirement ng konstitusyon. Ang para na siyang presidente ng Pilipinas, siya na nag-a-assign. Siya na nagdidesisyon, Grabe, ang daming presidente sa Pilipinas. May presidente sa Kamara. May presidenteng tuta sa Senado. May presidente sa Malacanang nanood ng volleyball. Nanood pa kayo ng volleyball, mga hayop kayo. Tuwan-tuwa pa yung pamilya habang naglalaro nanonood sila ng volleyball. Ang daming problema ng bayan, nakuha nyo pang manood ng volleyball. Ang sarap nyong pag-i-spikin sa pagmumuka. Mga hayop. Malugod namang tinanggap ni Ilago ang pronouncement ng COMELEC at sinabing long overdue na ang pagkakaroon ng 64th seat ng mga party list sa Kongreso. Aniya, patuloy na dadali ng grupo sa Kamara ang kanilang mga panawagan para sa kababaihan at paglaban sa karahasan at diskriminasyon. Mula sa lansangan hanggang sa Kongreso, bibit-bitin ng Gabriela Women's Party ang agenda ng kababaihan. Kababaihan. Tapos LGBTQIABCDEFG. Wala, sisirain talaga ng mga hayop na ito yung kabataan natin. Diyos ko, agenda ng kababaihan. Ano ba agenda ng kababaihan? Libreng napkin, araw-araw, ganon? Ano ba? Ina nyo. Ano mga agenda yan? Walang hiya kayo talaga. Ginamit nyo na yung mga kababaihan, pati mga kabaklaan ginamit. Ano namang agenda ng mga kabaklaan na magkaroon sila ng sariling CR, ganon? Ano pa? Ano pang mga pangarap niyo sa buhay? Ng LGBTQIA+ ng bata at ng bayan. Pati bata at bayan. Lang hiya talaga kayo. Imbis na makatulong kayo sa edukasyon ng mga kabataan, puros kabaklaan yung pinopromote nyo Pagdating naman sa mga bills, yung top 3 namin, yung pagpapalakas ng anti-vowsy law. Ayan, violence against women and children. Putang ina yan, hindi nyo pa napalakas yan? Tagal nyo na dyan sa Kongreso, hindi nyo pa napalakas yan. Si Franz Castro nga na agnas na lang at lahat. Wala pa nagawa para sa mga teacher. ACT Teachers Party List. Walang hiya. Pagpapalakas ng anti-rape law. Bakit hindi pa mamalakas yung rape? Yung anti-rape law, divorce bill. Gusto nyo pa ng divorce, ha? Tsaka Soji. Si Soji Diaz ba yan? Yung chismosong bakla na na nakikialam sa politika. Wala namang alam. Soji. Yung basta sa mga rin to, yung mga baklita rin to.
Soji Equality Bill. Anong equal ang gusto nyo mangyari na maglaro ng basketball sa lalaki? Yung mga babae, mga tomboy, tapos yung mga bakla maglaro sa basketball ng babae? Tayo na imagine niyo, papasalihin nyo sa boxing yung si Aura. Tayo na mananalo ba yung babae dyan? Kasi lakas ng kabayo yan. Yung equality. Ng anti-rape law, divorce bill, at saka SOGI equality. Para naman sa mga women's organization tulad ng Gabriela National Alliance of Women, patuloy pa rin dapat ang pagkalampag sa COMELEC hanggang wala pang formal resolution patungkol sa proklamasyon ng grupo. Nananawagan pa rin tayo sa ating Ito yung mga bago. Yung mga bagong anak pawis, tsaka mga anak araw. Tsaya, no. Ito yung mga magiging mga congressman din balang araw to mga to. Antayin nyo. Yayaman din lahat yan. mga kababayan, sa mga kababaihan na tuloy-tuloy na Nawagan kayo sa Akbayan pala yung nag-number 1. Tapos yung isa, yung kabataan ba yung party list? Oo, yung sinasabing may minanyakol daw yung yung manyakol na leader nila doon. Meron daw pinagmamanyak. Akala ko ba nagangalaga kayo sa karapatan ng mga kababaihan? Bakit hindi nyo ma-call out yung leader ng isa sa mga kasapakat nyo tungkol doon sa pangmamanyakol? Bakit hindi nyo kino-call out yan, ha? Kayo talaga mga plastic kayo, ha? mag-ingay, iparinig yung boses para sa pagtitiyak ng tunay na representasyon ng kababaihan sa Kongreso. Ayon kay Chairman Garcia, ilalabas nila ang formal resolution sa darating na Miyerkules. Para sa Ayun, so ganyan, ngayon kahayop ang bayang Pilipinas. Yung nanalo mga bossing, wala na. Oo, yung mga nanalo, tinanggal. Tapos yung mga hindi pa nananalo, putya inilagay. At saka masaklap nito, ang advokasya ng Duterte Youth pigilan ng komunismo sa bayang Pilipinas. Anak ng tokwa ang inilagay ni Garcia, komunista. Huwag niyo sabihin hindi. Huwag niyo sabihin hindi. Diyos ko naman, alam naman na natin yung karakas nyo. Ito isang balita pa rito, Rigodon na naman. May tumutunog-tunog na di umano parang nagkakaroon na naman yata ng gapangan dyan sa Senado. At itong si Pampi Lacson, hindi pa man nagsisimula yung kanyang Blue Ribbon, pamumuno sa Blue Ribbon, mukhang gusto na silang yariin. Kasi nagalit talaga taong bayan. Imaginein mo naman, ang ayos-ayos ni Chis Escudero na Senate President, tapos abogado pa siya. Mantakin mo matalo siya ng isang nagtapos lang sa One Ball University School Bukol na nag-aachichi lang naman. Wala mang alam. Tapos sa pakayabang pa, akala mo, porket siya yung, mantakin mo, proud ka dyan na ikaw yung pinakamaraming beses na naging senador. Pero ikaw din yung walang nagawa. Wala ka naman tumatak na proyekto na sa'yo. Bukod sa nagpe-plagiarize ka. Di ba merong isang speech yan noon tungkol doon sa, basta sa isang issue. Tapos putay speech yung pala, hindi sa kanya yung speech. Di ba kapal-kapal ng mukha nito? Hindi raw siya tuta. Si Martin daw ang tuta niya. Talaga? Ikaw na si Tuta Soto. Oo, ikaw na si Tuta Soto. Tuta na, aso pa. So nagkakaroon ng Rigodon mukhang kasi manipis yung majority. Mantakin mo 15 laban sa siyam. Kailangan mo lang ng kailangan mo lang ng 3 pa. Kailangan mo lang ng 3 pa na boto para manalo ka sa manalo ka at matanggal mo ito si Tito Soto. 3 boto lang kailangan mo. Magiging manipis din yung majority noon pero panalo ka. Grabe naman kasi ito si Tito Soto, parang sobrang diktador. Mantakin mo, sabihan ba naman si Marcoleta na Senate President ako, desisyon ko yan, wala kang magagawa. May pagkadiktador ang hinayupak na yan. Kaya nga hindi ko maintindihan itong 2 bilyar na kupal kung bakit sila bumoto dito kay Tito Soto. Palagay ko dahil para hindi maimbestigahan,
yung ano nila, yung prime water kasi burak daw yung nilalabas ng gripo nila eh. Matindi. Oh, siguro yun ang pangako sa kanila kaya bumoto sila kay Tito Soto kasi yung prime water hindi na imbestigahan. Oh, tapos siguro ito si Mark Villar. Oh, ito si Mark Villar siguro iniisip niya rin yung negosyo ng pamilya nila. Kaya kayo kasi lagay kayo ng lagay na magkakapatid eh. Pinaglalagay niyo mga magkakapatid tapos magrereklamo kayo. Oh, ito si JBRs ito, alam na natin yan na kupal talaga yan. Oh, na may galit yan kay Jinggoy. Baka nga imbes na pinagtatanggol niya si Jinggoy, sa nakikita ko parang baka ididiin pa niyan eh. Oo, pero itong dalawang tulpo, tingnan mo yung dalawang tulpo, bumoto kay Tito. Oh, hindi ba? Oh, kasi nga may mga pinoprotektahan yan mga yan nalalabas kapag natuloy si Marcoleta. Natuloy si Marcoleta na na Blue Ribbon Committee Chairman. Kasi hindi ba si Montulfo. Tataka ako kay Montulfo, bakit binabanatan niya itong si Marcoleta? Hindi naman siya inaano. O tapos si Bentulfo, binabanatan din si Marcoleta. O doon pa lang malalaman mo na itong mga tulpo na ito sasanib puwersa para i-discredit si Marcoleta. Putang ina, mas magaling sa inyo yan. Ilang buwan pa lang si Marcoleta na senador nagpatunay na kagad ng kanyang tapang. Hindi yata sanay ang senador, ang Senate na may mga ganyan na mga tao. Sige nga, pakinggan nga natin tong Rigudon na naman. Init na usapan sa Senado, may panibagong kudeta raw laban kay Senate President Tito Soto. Pero agad itong pinatulan ni Soto at Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Kung meron daw kantang Achy Breaky Hearts, sabi ni Lacson, fakey breaking news naman. Hindi naman daw pala totoo yan. Hindi naman daw totoo yan. Achy breaky heart. So, inaasar nila yung mga yung mga nagagalit na mga Pilipino dahil pinalitan si Marcoleta. Ganun ba? Ganun ba? Tingnan natin kung tatagal din kayo sa pwesto kasi kung papaano nyo ginapang yung pwesto, sigurado ako mas madali yan mawawala sa inyo kasi puro pangahayop yung pinapakita nyo eh. Ang binitawang salita doon sa kabila, actually ang binitawang salita, yung Congress, si Saldico, si Romualdez, sila ang may pakana ng mga corruption sa Pilipinas. Tapos ang pinalitan, Senate President at saka yung Blue Ribbon Committee. Saan ka naman? So alam mo talaga na ito si Lacson at saka ito si Soto, aso talaga to ni Bongbong at ayaw ni Bongbong na yung pinsan niyang kawatan. At saka yung chuwariwap na si Saldico, ayaw ni Bongbong na madamay sila. Kaya ngayon, yung dalawang tumakbo sa bagong Pilipinas, kung todo sila harang na madamay. Kaya nga sabi nga ni Marcoleta nung pinangalanan ang mga congressman, yung ng mga diskaya yung congressman, yung kongreso, pinrotektahan yung kanilang mga kasamahan. Samantalang nung dyan sa kongreso, si Bryce may sinabi tungkol sa mga taga-senado, etong mga magaling na mga senador na ito, parang mas pinrotektahan pa nila yung kongreso. Kaya sa mga bumoto dito kay Tito Soto, humanda kayo kasi ang traidor yan. Ang ahas, kahit na damitan mo ng ibang costume, ahas pa rin yan. Manunuklaw yan. Kaya antayin ninyo pag kayo na tinuklaw. Sige. Tawag sa balitang may Rigudon na naman sa Senado. Banggit naman ni Soto sa kanyang Twitter, very devious o mapanlihis daw yan. Ano raw bang kinatatakutan sa kabila? Wala. Actually, ang may kinatatakutan nga kayo kasi nakakapagtaka lang Tito Soto. Maganda naman yung tinatakbo ng Blue Ribbon Committee. Bakit pinalitan mo si Marcoleta? So, sinong merong pinagtatakpan? Si Marcoleta o kayo? Kasi kahit anong dikit ninyo nitong flood control issues na to sa mga Duterte, malabo Well documented lahat ng mga proyekto ni Pangulong Duterte noon at pati yung kanyang mga expose patungkol sa mga corruption sa DPWH, well documented din. At saka
si Pangulong Duterte, meron siyang binuo na grupo ng Presidential Anti-Crime Commission, PACC. Binuo niya yung para labanan yung korupsyon na tinanggal ni Bongbong Executive Order 01. Yaang PACC na yan. So, ibig sabihin, umpisa pa lang, magnanakaw na sila. Mantakin mo, tinanggal nila yung komisyon na mag-iimbestiga o magbabantay sa corruption sa Pilipinas. O so, sino dito ang may itinatago? Yung amo mo? Na mga kawatan? O yung mga Duterte na very transparent every Tuesday? Merong State of the Nation. Ano ba yun? Talk to the Nation. Diba every week ina-update tayo sa kung anong nangyayari. Every week nagre-report yung mga sekretary ng gobyerno. Every week Ngayon, gumagawa ba kailan yung huling meeting ng cabinet secretaries with BBM? Alas 10:30 pa lang daw, sabi ni Inday, amoy alak na. Oh, so walang pinagtatakpan dito. Kung meron nagtatakip dito, kayo 'yun. Kasi kung talagang gusto nyong ma-resolve ito, dapat talaga tinuloy mo si Marcoleta na nakakadalawang hearing pa lang si Marcoleta, pinigilan mo na dahil lumalabas na yung mga sa pangalawang hearing, ganun kagaling si Marcoleta, napalabas niya kagad yung mga pangalan ng mga kawatan sa Kongreso, di ba? Kayo yung may itinatago, kaya pinilit nyong kunin kagad kay Marcoleta yan. Yun to si Tito Soto, baliw na rin yata. Tanyan, manipis ang mayorya ng Senado. 15 sila habang 9 ang minority senators na pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaya kahit bagong balik si Soto sa pwesto, nagbabala si Lacson na huwag maliitin ang 9 na minority senators. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, ang inyong kasangga sa paghahatid. Ayan, si Jess De Los Santos. Ayan. So, yun nga yung balita na yan na fake news naman daw yan. Pero, katulad ng sinasabi natin, manipis ang majority at 15. Kailangan lang nung minority ng 3 additional votes, makukuha na ulit yan nila kay Tito Soto. Pag nabawin nyo nga kay Tito Soto, gawin nyo na lang siyang leader ng mga janitor dyan sa Senado. Total naman wala namang ginagawa yan diyan kundi mambuli. Kaya anuhin ninyo. Kayong 2 bilyar kayo mga traidor kayo. Tangina nyo, hindi makakalimutan ng bayang Pilipinas yung ginawa nyong pagtatraidor sa bayan Baka naman ito sila bilyar dahil may construction company din sila. Baka kaya 'di ba may construction yung tatay niyan? Baka kaya kayo kinakabahan dito sa mga hearing ng Senado, baka madama yung mga project ng 2022 to 2025 baka madama yung mga kumpanya ng tatay nyo tingnan lang natin. Ayun, meron na namang nabuhay na patay. May nabuhay na namang patay. Si Tililing nabuhay na naman, mga bossing. Ito meron siyang sinasabi tungkol dito kay Magalong na si Magalong daw ay protector ng mga Duterte. Gago rin. Ano naging protector ng mga Duterte ito? Duterte fan ito dahil nga alam niya, nakita niya, naramdaman niya, maganda ginawa ni Duterte noong panahon ng siya'y nanunungkulan. Dahil nung panahon na siya'y nanunungkulan, I think yung kalahati noon, naging mayor na to si Magalong So ito si Tililing, may sinasabi na naman. Ito si Tililing, putragisto. Ito dapat to, hindi ginugutom. Siguro wala na makakain to dahil wala malaki daw ginastos ito sa Caloocan, natalo na naman. Bago ka magyabang Trillanes, siguraduhin mong ipapanalo mo muna yung mayor na lang, natalo ka pa. Tapos nakikialam ka na naman sa politika, hayop ka. Ang dami mo ng mga fake news dinadagdagan mo na naman. Pakinggan natin itong balitan to. Matapos pangalanan kahapon ng palasyo ang 2 sa 3 miyembro ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ni Pangulong Bongbong Marcos, agad na ring sisimulan ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. The commission will begin its work immediately. Ang pinaka-timeline dito ay mas maagaran o mas mabilis ang pagtatrabaho. Kailan? Ito naman si Claire, parang baliw na naman kasi Magbigay kayong timeline yung bukas sa Makalawa. Hindi yung agaran. Kailan yung agaran? Baka sa 2028 pa yan.
At mas mainam po matapos po ito sa loob lamang ng ilang buwan. O, loob ng ilang buwan. Utangin ng babae na ito, nakabobo. Target natin, magsimula to ngayong linggo. So, September 14 ngayon. So, September 17, magsimula yan. Tapos gusto natin matapos yan before Christmas. O kung pwede mas maaga, October matapos na yan. Makulong na mga putang ina niyan. Ganun, hindi yung putya sa lalong madaling panahon tapos sa mga susunod, sa mga ilang buwan. Inang klaseng gobyerno ito, walang patutunguhan. Bukas daw ay posibleng mag-convene ang mga miyembro ng ICI. Suportado ng Bureau of Internal Revenue ang Independent Commission. Makikipagtulungan daw sila rito para habulin ang mga nagnanais na gamitin ang pera ng bayan para sa sariling kasakiman. Maging ang lokal na pamahalaan ng Quezon City, tiwala ring mapapanagot ng komisyon ang mga nasa likod ng mga palpak na proyekto. Si Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang tatayong special advisor ng ICI. Special advisor, sabi ko nga sa inyo, pag ito naging advisor, hindi na to pwedeng tawagin dyan sa Kongreso. Bakit? Kasi nga, nag-iimbestiga na sila dito eh. So hindi na nito mapapangalanan yung mga mga involved dyan. At pag tinanong natin siya ngayon, Sir, sino po yung mga involved? Di na ako pwede magsalita. Bakit? Part na ako eh. Di ba nabibisit nga tayo dito kay Magalong nung nakaraan? Kasi puro interview, wala namang pinapangalanan. Tapos kung hindi pa nagsalita yung mga whistleblower sa Kongreso at sa Senado, hindi pa magsasalita. Ito, isang pangalan lang binigkas, si Saldico. Alam mo yun, parang medyo nalalamyaan na kasi tayo. Puro expose, puro parinig. Wala namang pinapangalanan. Tapos ngayon, kinuha pa siya ni Bongbong dun sa commission. Hindi na lalo siya pwedeng magsasalita ngayon. Hindi na siya lalo pwedeng magbigay ng mga pangalan kasi magiging bias na siya. Hindi na rin siya pwedeng ipatawag dyan sa Kongreso. Bakit? Kasi nga, investigador na siya. Ma-preempt yung kanilang investigation, di ba? Ma-jeopardize yung kanilang so lahat to parang feeling ko parang palabas lang to eh. Yung mga hindi palabas si Magalong feeling ko kinuha talaga nila si Magalong diyan sa grupo na yan para hindi na magsalita. Para hindi na siya makapagsalita, matikom yung bibig niya sa kanyang mga expose. Kaya nga sabi ko si Magalong, ba't nagpapabudol sa mga ito eh? Di ba? May sinasabi si Trillanes sa kanya. Pero hindi lahat kumbinsido. Si dating Senador Antonio Trillanes tahasang kinwestiyon ang papel ng alkalde. Anya, protektor at kaalyado ng mga Duterte si Magalong. Paano nangyari yun? Porket gusto lang niya yung mga Duterte, protektor at kaalyado na. Wala kang nagawa nung senador ka, nung magagawa mo. Hindi ka nanalong vice president dahil ayaw sa'yo ng tao. Kahit nga mayor sa Caloocan, ayaw sa'yo eh. Ibig sabihin, Trililing, walang tiwala sa'yo, Pilipino. Ano pang iniiyak mo ngayon? Anong dinadrama-drama mo ngayon? At saka si Magalong, patas yan. Natatandaan mo? Di ba nung panahon ni Pinoy? Siya ang inatasan para mag-imbestiga sa Mamasapano. Anong nangyari? Dahil yung investigasyon niya, ang kapabagsakan si Pinoy at saka si Mar Rojas, sinabihan siya na iiwas mo. Kasi para maging PNP chief ka. Yan ang pangarap ng lahat ng mga pulis. Maging hepe. Siya na ang gagawing hepe. Siya na yung next in line eh. Doon sa report niya, kahit si Pinoy ang presidente nung panahon na yon at hindi na at pwedeng masira ang karir niya sa PNP dahil doon sa kanyang report. Anong ginawa ni Magalong? Tinapos niya yung report at ayon sa report, may pagkakasala si Mar Rojas, si Purisima at saka si Pinoy. Anong nangyari sa kanya? Katulad din ng nangyari kay General Torre. Early retirement. Si Torre makapal lang ang mukha niyan eh. Kaya hindi pa yan nagre-retire hanggang ngayon. Pero ganun din ang mangyayari niyan. Hindi naman pwedeng may PNP, may 4-star na tayo sa PNP tapos yung pinakamataas sa PNP which is PNP chief, 3-star general lang. Gaguan yun. Kaya ang matigas lang ang mukha nito ni Torre, baka nagpapataas pa ng presyo. Baka, hindi ko sinabi nagpapataas. Kaya hindi pa nagre-retire. Ganyan din ang ginawa kay Magalong noon. Dapat siya magiging PNP chief. Anong ginawa sa kanya? Pinag-early retirement siya.
Mabuti na lang, wala siyang pakialam sa karir, basta ang importante, lumabas ang totoo. So, itong sinasabi ni Tililing, ikaw lang naman ang PMAer na walang dangal. Ikaw lang naman ang PMAer na outcast at ang moral compass mo ay sira, bulok. Kaya wag mong idadamay, wag mong igagaya sa'yo yung si Magalong dahil matinong PMAer yan. Walang joke ka naman, oh. Dagdag pa niya, malinaw ang pagkiling ni Magalong matapos suportahan si Senator Bongo noong eleksyon. Anong problema ron? Anong problema kung sumuporta siya kay Bongo? Isa magaling si Bongo Trillanes, mas magaling sa sayo. Bantakin mo si Bongo, napakaraming malasakit center, ang daming natutulungan, hindi nga nagbabakasyon eh. Panay nga ang bakasyon nila tulpo sa ibang bansa kapag ka-recess ng Senado, si Bongo, panay pa rin ang tulong sa kapwa Pilipino eh. Wag mo kasing pag-initan, kaya ka natatalo, kakatambay mo sa mga Duterte. Kakapigil mo sa mga Duterte, ayan, nababaliw ka na. Walang irrelevant ka na, Tililing. Wala ka ng bilang. Kahit barangay tanod. O hindi ka mananalo. Ba kahit lupon sa barangay nyo, hindi ka kunin eh. Wala, hindi ka mahal ng Pilipino. Sabi ko nga sa'yo, illegal mo yung pananampal ng hindi ka makukulong. Baka ikaw ang gustong sampalin ng mga Pilipino eh. Noong isang linggo lang binanata ni Trillanes si Magalong online dahil sa hindi raw pagpapangalan sa mga nasa likod ng palpak na proyekto sa bayan. Totoo rin yun, hindi nga kasi pinapangalanan. Puros blind item. Minsan na nga na ito si Magalong, feeling ko siya na si siya na si Ray Pumaloy eh. Puro blind item. Kilala niyo si Ray Pumaloy? Buhay pa ba si Ray Pumaloy? Patay na yata yun, no? Binanggit na raw kasi sa kanya yan ng alkalde noong 2022. Kaya tanong niya, natatakot bang kumanta si Magalong o dahil kaalyado niya umano ang mga Duterte? Maging si House Infrastructure. Ito pa isa, sabi ko nga sa inyo eh. Putang ina, itong isang to, corrupt to. Tinanggal to ni Pangulong Duterte nung sa kabinete niya dahil kurakot. Yung kurakot ang nag-iimbestiga sa mga kurakot. San ka naman? Putang inang buhay ito. Tsura pa lang yan, di mo pagkakatiwalaan, parang kakainin lahat naman sana sa frigider eh. Di ba? Nakita mo parang parang mas pogi lang ng konti kay Kokey ito eh. Committee Co-Chair Representative Terry Ridon, nagbabala rin. Even against our committee, meron siyang 3 mga sinabi na inuyurakan po yung integridad at reputasyon. Wala naman kayong dignidad, wala naman kayong reputasyon. Ano niyuyurakan yung dignidad? Wala kayo nun. Tinawag na kaming nagmamaang-maangan, tinawag niya kaming mga kriminal. Oy, grabe ah. Grabe ah. Hindi ba? Hindi ba totoo yun? Sige. Nasaktan ka? Kailangan mas-shift through ng commission. Alin po doon yung meron siyang mga pinangalanan ng mga personalidad. Alin po doon yung meron siyang actual na mga proyekto. It might prejudice their investigation. Marunong ka pa. Ikaw na magpresidente. Pinili nga siya ng presidente, na magagawa mo. Laya raw si Magalong na gawin ang kanyang gusto kabilang ang pagtukoy sa mga kongresistang umano'y kumukubra ng kickback. Pero ayon kay Ridon, He doesn't have to withdraw. Inhibit only on specific cases. Specific cases lang po na meron siyang previous statements that might show na or that might indicate some bias or prejudice. So pagka tungkol kay Saldico, hindi siya pwede. Kasi pinangalanan niya na si Saldico eh. Hanggang ngayon, hindi niyo pa nga pinapatawag si Saldico. Sabi nga ni Saldico, pagtatanggol daw niya yung sarili niya sa tamang oras. Kailan yung tamang oras? Pagpatay ka na? Alam mo, Saldico, mahirap pinagsasakit-sakitan. Baka magkatotoo yan. Sinasabi ng nanay ko yun pag ayaw kong pumasok ng Lunes. Ganyan ako pag Lunes, Monday and Friday sickness ako. Pag Biyernes, may sakit na ako niyan eh. Sinasabi ng nanay ko, pagka ikaw natuluyan ka lagi ka na lang may sakit ng Lunes tsaka Biyernes ha. Baka matuluyan ka, Saldico, kakapanggap mo. Mababa ba masyado dugo mo? Baka kulang pa yung mga kinulimbat nyo. Di umano wala ko sinabi ha. Pero giit ni Magalong, iiwan niya ang politika at magiging patas bilang investigador. I cannot be political about it because as an investigator talagang dapat you should set aside. Actually tiwala ako kay Magalong pagdating sa pag-iimbestiga. Sana lang
Sana lang siya pa rin yung magalong nung Mama Sapano. Hindi na siya yung bagong magalong ngayon na baka mamaya mabilis din masway at mabilis din mabili Sana magalong, hindi ganon Biases. Kasi pag nahaluan yan, naging political yan, ay wala nang credibility. Samantala sa mga susunod na araw mismong si Pangulong Marcos na raw ang magpapangalan kung sino ang uupong chairperson ng magpapangalan ng chairperson. Kala ko naman papangalanan kung sino na yung kung sino na yung mga kawatan. Kasi nung tinanong siya tungkol sa pinsan niya, anong masasabi mo kung halimbawa yung pinsan mo yung pinsan mo ang lumabas na may kasalanan dito sa mga nangyayaring to sa bayan? Anong gagawin mo? Sabi niya, papabayaan natin siya magpaliwanag. Tangina. Pag pinsan mo, pwede magpaliwanag. Pagka yung iba, na kagad? Sentensya kagad? Walang hiya talaga naman, no? Oy, nako, dito naman tayo mga bossing sa isang malungkot na balita patungkol kay Pangulong Duterte dahil di umano nagdi-deteriorate yung kanyang health, lalo na yung kanyang mental health dahil di umano siya ay nakakaranas na ng pagiging makakalimutin kasi 80 anyos na ito mga bossing. Lahat naman siguro ng mga matatanda talagang dumarating sa ganitong punto. Kaya nga sabi ko, maganda talaga si Pangulong Duterte bukod sa araw-araw siyang binibisita ng kanyang pamilya, dapat makalabas na siya dyan sa kulungan niyan para yung kanyang utak ma-practice. Kasi mahirap magiging slow ka talaga kapag may edad ka na, tapos limited yung nakakausap mo with the stress, limited din yung mga information na nakakarating sa'yo, di ka nakakapagsalita, kwentuhan, nakakagala, hihina ka talaga ng hihina. So ngayon, nagmosyon si Kaufman na hindi na fit si Pangulong Duterte sa trial, kaya dapat pauwi na siya ng Pilipinas. Hindi natin alam kasi meron daw history dito sa ICC na bagamat hindi na fit yung tao to stand trial, hindi pa rin siya pinawawalan, nakakulong pa rin siya. Yun yung hindi maganda. Kasi nga, unang-una sa lahat, yung itong si Pangulong Duterte, political kasi talaga ito. Maraming nagsasabi nga sa akin na si Kaufman parang kumukubra lang ng pera. Si Kaufman parang sumusweldo lang, walang ginagawa. Ang hirap ng papel ni Kaufman sa totoo lang Kasi nga, ang ICC is political. Nakikita nyo naman, hindi ba? Wala namang ebidensya kay Pangulong Duterte pero nakakulong siya. So ang hirap ng papel ni Kaufman kaya lahat ng legal remedies ginagawa niya. Kahit gaano kagaling ang abogado mo, kung prejudged ka na dahil sa politika, sa media, kasi katulad niya dyan sa Europe, ang tingin talaga nila kay Duterte, kriminal. Ganun ang pagkaka-drawing sa kanya ng international media dahil na rin sa ating mga international, dito na rin sa mainstream media natin sa Pilipinas. Ang pagkakadrawing talaga nila kay Duterte, masamang tao. Kaya nga, yung mga tao dyan sa dahig, never silang napapagod na i-correct yung mindset ng mga nasa dahig Na itong nandirito sa loob is inosente. Pero kahit gaano kagaling yung abogado ni Pangulong Duterte, kung political, ito, mahirap talaga. Kaya sana intindihin nyo si Kaufman kasi ginagawa niyang lahat ng kanyang makakaya para ito si Pangulong Duterte may uwi sa atin dito. Napakahirap kahit si Superman pa, yung abogado ni Duterte rito, kung prejudge na, kung masyadong high profile na political, hindi talaga nila pawawalan yan, mga bossing. Kaya nga si Kaufman, kung ano-ano na yung mga taktika na ginagamit niya kasi kahit anong gawin mo, kung ang gusto nilang mangyari, ito si Duterte, panagutin talaga sa hindi naman niya ginawang kasalanan, wala nang magagawa kahit sino abogado. Kahit magpalit ka abogado, ganun pa rin. Oo, maniwala kayo. Kaya wag kayo magagalit kay Kaufman dahil sa nakikita natin, lahat ng effort ginagawa ni Kaufman. And kung sinasabi niyo puro sweldo lang yata ang niyan, araw-araw siyang nandiyan sa dahig. Taga London yan Hindi lang naman si Duterte ang kanyang kliyente, pero araw-araw yan nandiyan sa dahig para sa kanyang mga petisyon.
Kaya wag kayo magtatampo. O pakinggan natin, nakakalungkot na balita ito pero kailangan nating tanggapin. Magpakalakas lang tayo ng loob, magdasal lang tayo na itong paghihirap na dinadaanan ni Pangulong Duterte, balang araw magdudulot ito ng kabutihan sa bayan. Ulat ng mosyon ng mga abogado ni dating Pangulong Duterte na hindi na ituloy ang kaso niya sa International Criminal Court. Kung babasahin mo kasi ang mosyon ng kanyang mga abogado, pinalalabas na wala na sa tamang kapasidad ang pag-iisip ng dating Pangulo. Sa mosyon po ni Atty. Nicholas Kaufman, ito raw ang mga problema ngayon ng dating Pangulo. Kakulangan sa memory at kakulangan sa executive functioning. Ano po ibig sabihin nun? For example, planning, focusing at multitasking. Visual constructing abilities o yung cognitive abilities, halimbawa po, ang pagbubutones ng damit o kaya pag-aayos ng iyong kamang tinulugan. At limitado na raw ang kanyang kakayahan para sa complex reasoning. Dagdag pa ni Kaufman, hindi na nga raw maintindihan ni Duterte ang dahilan kung bakit siya nakakulong ngayon sa The Hague. At ang pahabol ni Tony Kaufman, kung ano pang paggamot o kahit ano pang paggamot ang gagawin, hindi na raw maibabalik ang dating Pangulo sa kanyang dating kakayahan. At ito nga po, dahil daw hindi na maintindihan ni Duterte ang paglilitis, hindi na raw siya dapat dumaan sa paglilitis. Sa ilalim po ng Rule 135 ng ICC Rules of Procedure, ang ICC Trial Chamber lamang ang merong otoridad na magdesisyon kung fit to stand trial ang isang akusado at kung naintindihan niya ang mga nangyayari sa paglilitis. Ngayon, nagkaroon na ba ng ganitong klaseng issue kung saan hindi tinuloy ang paglilitis dahil sa fitness o kakulangan ng fitness to stand trial? May ilan na rin pero sa ibang international tribunals. Si Felicen Kabuga, isa pong negosyante sa Rwanda, inakusahan ng genocide sa UN International Criminal Tribunal for Rwanda. Yun lang, 87 years old na po siya nung siya'y mahuli. June 2023, nagdesisyon ang tribunal na meron na siyang demensya at hindi na maaaring dumaan sa paglilitis. Pero hindi rin siya pinakawalan. Hanggang ngayon, siya po ay nasa UN Detention Center pa rin sa The Hague. Wala nang ang trial, wala ring conviction, pero wala ring kalayaan. Isa pa po si Vladimir Kovacevic ng Serbia, akusado po ng violating the laws of war taong 2006. Sinabi po ng International Tribunal for the former Yugoslavia na wala na siyang kakayahan dumaan sa paglilitis dahil sa paranoid psychosis. Siya ngayon ay nasa isang military hospital sa Belgrade. Kung sa ICC naman, ang pinakamalapit na kaso ay ang kay Al-Hassan mula po sa bansang Mali. Ang kanyang kaso, war crimes at crimes against humanity. Pero ang depensa ni Al-Hassan, meron siyang PTSD or post-traumatic stress disorder. Pero ito po ang desisyon sa kanya ng ICC. Meron nga raw siyang psychological difficulties pero pwede pa rin siyang dumaan sa paglilitis. Kaya nung taong 2024, last year lamang po, nahatulan si Al-Hassan ng guilty ng ICC at sinintensya ng 10 taong pagkakabilanggo. Kaya't ang tanong ngayon, maniniwala ba ang ICC na wala ang kakayahan ng dating Pangulong Duterte na tumayo at harapin ang mga akusasyon laban sa kanya? O ituturing nila ba siyang isang pasyente o parang pasyente na hindi na kayang panagutin? Ayun. Yun yung sad reality na kinakaharap natin ngayon, mga bossing. Patungkol dito sa issue ni Pangulong Duterte. Kaya niya pa ba? Kasi sa totoo lang naman, nilagay naman talaga siya dyan. Alam naman ng mga taga-gobyerno, ni Bongbong, ni Boying, alam naman nila na si Pangulong Duterte is hindi na niya kayang tagalan yan. Hindi na siya fit. Kaya nga si Tory, yabang-yabang, kakalad ka rin ko yan. Sa tingin mo ba kung malakas pa si Pangulong Duterte, kayang kalad ka rin ni Tory? Hindi niya kayang kalad ka rin yan. Baka barilin siya sa mukha niyan. Oo. Sa totoo lang, alam nila na mahinang-mahina na si Pangulo. At alam nila na pag ito ay tinapon mo dyan, pag ito si Pangulong Duterte tinapon mo dyan na mabubulok yan. Kaya nga very optimistic etong mga Duterte siblings na kaya nga nila sinasamantala yung mga panahon na habang malakas pa si Pangulo, bagamat magastos, pumupunta sila dyan para makasama yung kanilang ama. Sabi nga nila, ito yung kabayaran
sa pagmamahal mo sa bayan. Ganito ang igaganti sa'yo ng mga kalaban mo sa mga politika. O ganito yung lalo na yung mga kurakot at mga magnanakaw. So ganito ang gagawin nila sa'yo. Kaya yung mga Duterte, kahit na hirap na sila, kahit magastos, kahit na malayo, ano pa rin sila. Nagpupunta pa rin sila dyan para talagang magpakita ng suporta sa kanilang tatay. Oo. Oo. Kaya ako rin sabi ko talagang hindi ako papayag na hindi ako pupunta ron para magkaroon ng para magpakita ng suporta. Kaya nga laki talaga ng pasasalamat ko lalong-lalo na kay Pastor dahil dahil tinulungan niya akong magpunta ron at naipakita ko na talagang magsusuporta ko kay Pangulong Duterte hanggang huli at saka si Banat Bay nagpunta rin doon and na-appreciate ni Pangulo, mantakin mo nag-ulyanin na pero nung sinabi daw ni Inday na nandoon si Banat Bay, Banateros, ngumiti daw si tatay. Nakakalungkot lang kasi sa pagmamahal mo sa bayan, ito pa yung iginanti nila sa'yo. Pero isang magaling na tao ang nagsabi sa akin na ang paghihirap minsan nagbubunga yan ng magandang resulta. Hindi naman natutulog ang Panginoon at alam naman ng Panginoon bagamat hindi naman sobrang bait ni Pangulong Duterte, hindi man siya perpekto, marami man siyang mga naging kasalanan nung siya'y nabubuhay pa, pero karamihan sa mga ginawa niya lahat para sa bayan. At maraming mga Pilipino ang nagbenepisyo sa isang katulad ni Pangulong Duterte na yun nga yung naging standard natin ng isang leader. Yung hindi man traditional pero talagang mahal ang bayang Pilipinas at magtatrabaho ng ibibigay ang kanyang buong buhay, buong puso, buong sarili para lang magampanan niya yung kanyang tungkulin. So in every suffering, merong triumph. Kaya antayin natin yun. Palagay ko, parating na yun soon. Palagay ko, papunta na tayo doon sa totoong tagumpay. Malay mo naman. Yung mga angels of death ni Jesus, pababain niya ngayon. Tapos, i-deliver niya na sa impyerno yung mga magnanakaw sa Pilipinas at mga umabuso sa karapatang pangtao, umabuso sa karapatan ng pananampalataya, bumaboy sa mga simbahan, ganyan. Malay natin, dasal-dasal lang tayo, di ba? And that being said, maraming salamat mga Banateros. Panatilihin po kayong naka-like, naka-subscribe at panatilihin pong super thanks. Salamat po sa inyong pagko-comment, pag-share ng ating vlog. Mabuhay kayo. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang.
sarili.